I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron akong upload videos tungkol po dito sa BICAM, no? Si Senator Lacson mga kababayan, hindi ko po hindi po natin alam kung anong dahilan bakit hindi po siya pumirma. Pero may sagot dito si Senator Soto mga bes. Ito guys, I'm just uploading this video to inform you that, well, I don't know what's the reason. Kasi I don't have any source to explain here. Ano ba ang reason kung bakit ayaw niya magpirma sa BICAM? But syempre, basahin po natin. So yun mga beso, basahin ko, no? Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipinos, and OFW. Today is December 16, 2025. Sabi po ni, guys, no? Sabi po ng DZXL News, ayan, no, nagbabala si Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson na hindi niya pipirmahan ang ratification ng 2026 budget kung tutuloy ng Bicameral Conference Committee ang malaking dagdag pondo sa mga kontrobersyal ng health aid program at bilyong piso alokasyon sa farm to market road. Binotikos ni Lacson ang pag-aproba ng 56.6 bilyong peso pondo para sa medical assistant to indigent and financially incapacitated patient ng DOH na maaring bagong anyo ng pork barrel. What? Bakit hindi niya pipirmahan? Pero dapat, 'di ba? Dapat usisain mabuti, no? Alam niyo sa mga ganito kasing klaseng budget, dapat ang Senado din nakamonitor, not only the COA, 'di ba? And of course sa pamahalaan, ang ating pamahalaan, lalo na po siyempre ang Marcos administration, dapat nakasubaybay sila dito kasi malaking pera ito. Lalong na mga kababayan, may controversial si Secretary Herbosa. You know naman yun, 'di ba? Kasi mayroon akong upload videos, guys. So, I think Senator Lacson gumawa ng yung way para mamonitor ito at pag-usapan mabuti. 'Di ba? Mahirap na kasi baka masalisihan na naman tayo. Although itong pag-expose ni PBBM tungkol sa korupsyon sa DPWS, alam nyo naman ang mga tao sa mundo, especially the Filipinos, matalino sila gumawa ng kaparaan para magnakaw sa kabanang bayan. I'm not saying here all are, guys, stolen money from the, kabanang bayan. But simply, there's another, ibig sabihin, some politician are doing this kasi alam po natin not only this administration mga kababayan but in the past decades na ito natalamak talaga ang corruption, so kailangan talaga mamonitor, 'di ba? So yun guys ang aking opinion dito, ang aking sinasabi. I don't know sa inyo kung ano magiging opinion nyo dito, kaya mag-comment kayo lagi para nang sa ganun magkakaroon tayo ng basihan, no? Malay natin maraming magko-comment na tama, tumpak ang kanilang komento. So sa ating mga kababayan nagkakaroon po ng magandang idea tungkol dito. Ayan, ayaw niya pipirmahan. Lacson hindi pipirmahan ang 2026 budget dahil sa pork barrel concern. Agay. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ni Senator Soto, mga bes. Siyempre, gusto ko lang po siguro. Wow. Ito po yung sinabi ni Senator Soto. Sabi na po dito, doon sa sinabi ni Senator Lacson. Sabi niya, ayan sa maipip ba? Tama?
Sabi po dito ng Batas PH, ayan, maipip, hindi pork barrel. Sige, basahin natin mga kababayan kung talagang totoo yung sinabi ni Senator Lacson na pork barrel na naman. Senate President Vicente Tito Soto clarified that the proposed 51 billion allocated for the medical assistance for indigent and financially incapacitated patient, ayan, is not a form of pork barrel, stressing that legislators will have no authority over the selection of beneficiaries. Yun naman pala hindi naman pala pork barrel. So, ano ang dahilan para sabihin ni Senator Lacson yun? Goes. Well, I don't know, guys. Sabi, basta ito, in-updates ko lang, para may updates kayo, guys. In a statement to emphasize that the if tama ba ang pagbasa ko? Ano ba yan, guys? Funds, ayan, will be directly released to hospitals, the Department of Health and PhilHealth, ensuring that lawmakers will not intervene in the distribution of medical assistance. Ayun. 'Di ba? Kailangan naman 'yun para hindi na pakialaman ng mga salot. Well, sabi ko nga, ito si Secretary Herbosa kasi may issue. Ay nako, alam nyo na. So sabi naman ni ni Senator Soto, hindi naman daw pork barrel. So mas maganda 'yun pag ni-release yung pera diretso sa hospital, 'di ba? Para nang sa ganon, walang nakikialam or walang mag-intervene. Agoy, ano ba 'yan? But anyway, guys, ang plano dito sa maip-ip, guys, correct me. Paano ba niyan? Maip. Ip. Tama ba? Maip. Maip. Maipip. Mapip. Okay. Sabi dito mga kabayan, ang plano dito sa MAPIP ay payagan ang mga pribadong hospital na tumanggap ng mga indigent at mahirap na pasyente upang mabigyan sila ng agarang serbisyong medikal. Okay. 'Di ba? Well, alam niyo maganda rin 'to kasi bakit kanyo? Yung iba kasi talagang wala naman kasi nakakapasok na mga yung mga indigent peoples sa mga private kasi hindi talaga nila kakayanin talaga, mga kababayan. Pero kung ito naman ang ikagaganda nito, why not, 'di ba? Maganda ito, guys. Nang sa ganun, yung ating mga indigent, allow na sila makapag pa-check up or ma-admit sa mga pribadong hospital. Kasi nga, alam nyo ba, pagdating kasi sa public hospital, ang bagal ng kumilos. 'Di ba? Kung wala kang tiyaga, nako, wala talaga as in. Minsan nasasabi ng iba, nako, ano bang klaseng hospital ito? Mamamatay na yung pasyente bago nila i-check up, i-check up. Parang ganun ang dating, 'di ba? Sabi po dito, this came after Senator J.B. Hercito raised concerns over the sharp increase ng MAPIP budget, warning that it could be lead to politically mediated access to healthcare. I don't think ganun ang mangyayari. Kasi kung lahat ng galaw ng gobyerno pinopolitika, mga kababayan, ano po ang mangyayari sa atin ay, 'di ba? So dapat na yan kumbaga hindi mo na dapat isali sa pang political issue. Grabe. Ay, ewan ko. Hindi, ibig sabihin, yung iba kasi ginagamit nilang ganyan, pinopolitika, 'di ba? Katulad ng ng 60 billion, hindi lang po hindi pa na ibalik sa budget. Ibig sabihin, hindi pa na ibalik sa DOH. PhilHealth. Ibig sabihin, yung 60 billion sa PhilHealth, mga kababayan, hindi pa nila na kumbaga na isinauli kasi may proseso ang tawag dyan kasi alam po natin na yung 60 billion na yan talagang binabatikos dyan si Pangulong Marcos Jr. pati si Secretary si AS Recto na lumabag daw sila sa batas.
'di ba? Pero sabi po ng isang hukuman, no, na walang nilabag na batas ang pangulo. Ganon din po si sino ba ito? Yung si AS Recto. Well, para sa akin naman mga kabayan, dapat pag-aralan muna para hindi naman na lugi yung iba, 'di ba? At very fair dapat. 'Di ba ang pag-i-explain lalo na po sa Senado, siyempre sabi ni Senator Lacson hindi niya pepperman kasi nga dahil doon sa pork barrel. Nako, ang pork barrel matagal ng issue 'yan. Pero hindi niyo nagagawa. Si PBBM pa lang under ng kanyang watch. Grabe. Hindi yan pork barrel. Hindi namin i-allow magkaroon. MAEP pork barrel medical assistance. Yan diretso hanggang maari nang alisin natin yung guarantee letter. Idiretso na sa DOH at idiretso sa PhilHealth ang funding. Di ba? Mas maganda naman yun. Kaya nga sabi ko guys, dapat ito i-explain mabuti. Di ba? Sa mga senador, i-explain ano ba ang dahilan. Bakit mayroong pork barrel na naman? Matagal ng issue na yan. Kaya minsan ay nako, mga kababayan. So I hope ang gobyerno natin nakamonitor kahit saan ahensya ng pamahalaan kasi hindi pa mabawasan ang mga kurakot sa totoo lang. Oo, totoo yan. Pag wala na si PBBM sa 2028, babalik yan. Oo, lalo na pag pulpul yung umupo. Katulad ni Walwal. Ay, nako, kawawang Pilipinas. But anyway guys, yan ang aking pinaka-latest updates. Mag-comment lang po kayo. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit button bell mga beswa. There's more. Bye!